Madayaw Davao, among itanyag kaninyo ang programang saktong kapares sa inyong pamahaw. Serbisyo ug balita, siguradong busog ka. Matag buntag, Davaoenyo ang bida. Kasalo sa inyong pamahaw, kasalo sa balita ug impormasyon. Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, Trabaho magmalahot tayo. ekonomiya agrikultura. Infrastruktura palang buon. Sa kauswagan walay Davaoenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayan. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Madayaw Davao, madayaw og mayong buntag Davaoenyos. Adlang Biyernes na usab, live kita karon diri sa City Library Information Center sa Dakbayan sa Davao, no? So sa mga estudyante diha og mga Davaoenyo diha na gusto mag-study, kung gusto mo namoy mga gusto na libro na basahon, open ang Davao City Library Information Center every Monday to Friday 7 a.m. to 7 p.m. Og live pud kita sa Facebook page sa Madayaw Davao. Uban na usab kita sa mga balita ug impormasyon na ihatod namo kaninyo karong buntaga. Davaoenyos, una pa man nahuman ang Semana Santa, bibo nga giselebrar sa mga Davaoenyos ang pagsaulog sa Araw ng Davao 2026. Busa atong balikan ang highlight sa mga aktibidad sa Araw ng Davao 2026, sama na lang sa Kanta Sayaw Grand Finals, Parada Davaoenyo ug ang Konsyerto Davaoenyo kung asa libuan ka mga Davaoenyo ang nakisadya. Ang dugang detalye tan-awon nato pinaagi ani nga report.
Napuno sa kadasig ug talento ang tablado sa kanta ug sayaw Grand Finals isip kabahin sa selebrasyon sa ika-89 nga araw ng Davao. Diin nagtapok ang mga nagkalain-laing grupo ug individual aron ipakita ang ilang talento sa pagkanta ug pagsayaw. Di pa si ugdahan ng kalihukan uban sa maka-amaze nga mga performances gikan sa mga finalists nga miagi sa hugot nga elimination rounds. Diin nagpakitang gilas ang mga partisipante pinaagi sa ilang kusog na tingog, impressive choreography ug performance level on stage. Manunambayan para sa mga Sumala sa City Tourism and Operations Office nga ang maong kompetisyon nagtumong sa pagpalambo sa lokal nga talento ug paghatag og plataporma sa mga Davaoenyo nga adunay hilig sa musika ug sayaw. Usa sab kini kapaagi aron mapalig-on ang kultura ug kalingawan sa dakbayan. Gisuportahan sa daghang Davaoenyo ang maong kalihukan nga mipakita sa ilang pagdayig pinaagi sa kusog nga palakpak ug pagsinggit sa suporta sa matag performances. Sa katapusan, gila isip kampiyon sa kanta Davaoenyo si Edward Incabo nga taga Barangay Matina Crossing. Di nakadawat kini og 100,000 pesos in cash. Samtang nasakmit sa The Villains ang kampyonato isip Grand Champion sa sayaw Davaoenyo. Bisan pa man sa init nga kompetisyon, nagbilin ang kalihukan ug mensahe sa panagiusa, talento ug karbo sa pagka-Davaoenyo. Ang kanta ug sayaw Grand Finals usa lamang sa daghang highlight sa araw ng Davao 2026 nga nagpatayon sa paghatag og kalingawan ug inspirasyon sa katawhan. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Abarsolo. Bisan pa man sa kainit sa panahon, libuan ka mga Davaoenyo ang mitambong ug misalmot sa gipahigayang parada Davaoenyo nga puno sa garbo ug kalipay. Malinawon ug puno sa simbolismo ang nahimong parada nga nakatala og bag-ong kasaysayan alang sa dakbayan. Dili lamang tungod sa malinawon nga selebrasyon, kundi usasab katalagsaon nga presentasyon nga nagpakita sa kadato sa kultura ug identity sa syudad. Ubay-ubay nga mga personalidad ug mga bisita ang mitambong aron makigduyog sa pagsaulog sa ka-89th araw ng Davao. Lakip na dinhi si kanhi Mayor ug karon Vice President Inday Sara Duterte nga nagpaabot sab sa iyang pagtimbaya ug pasalamat. Nagpapasalamat tayong lahat sa Diyos na umabot ang syudad ng Davao ng 89 years, no? Napakahabang panahon, mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, puta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa kanyang mga biyaya sa Davao City. Ang walk-only parade gisalmutan sa mga security cluster, mga opisina sa LGU, mga opisyal, barangay, tribo ug national government agencies, private sector and organization ug mga marching bands. Sa mensahe ni Mayor Sebastian Baste Duterte, nagpasalamat kini sa tanang miyembro sa security cluster ug mga opisina nga naningkamot aron masiguro ang kalinaw ug kahapsay sa parada ug sa tanang araw ng Davao activities. Gipasiugda sa mayor nga sulod sa usa ka gatos katuig sa City Hall, nagpadayon ang kalig-on sa dakbayan ug sa katawhang Davaoenyo bisan pa man sa mga pagsulay. Gidayeg usab niya ang disiplina sa katawhan sa pagsunod sa mga balaod ug ordinansa nga maoy nakapaila sa dakbayan sa tibuok nasod. Lakip sa iyang magihusgutan ang anti-smoking ordinance, liquor ban, firecracker ban ug speed limit nga malampusong napatuman pinaagi sa kooperasyon sa katawhan. Una tayo mga balaod, mga ordinansa, tumana lang ninyo.
kay dili man na pang-ipit sa inyo kundi para maplastar tang tanan aron hapsay ta harmonyos at mga kinabuhi of diha ta na ilhan sa tibuok Pilipinas kay kita nakapanaog ug nagapa-implementar ingana nga malaod. Gibot kigsab sa mayor nga ang panaghiusa sa mga Dabawenyo maoy susi sa kalampusan sa syudad, ilabi na sa pag-atiman sa mga kabatan-unan, pagpaligon sa pamilya ug pagpauswag sa ekonomiya. Gipasiugda sab niya nga walay diskriminasyon sa pagpatuman sa balaod ug ang droga ug kriminalidad nagpabiling kontra sa dakbayan. Ang droga o krimen atong kalaban. Padayon natong paggangon ang illegal nga droga o kriminalidad. Hinumdume ang culture of security. Importante nga na karon. E bisag unsa pa na pangsamok ang ilang buhaton, di ta nila magkaya kung magkaiusa ta og nakasabota sa tuntumong. Naatay kultura nga ingunani. Nanawagan usab siya sa padayon nga pagpaligon sa culture of security ug panaghiusa batok sa bisan unsang hulga. Sa katapusan gihulagway sa mayor ang dakbayan isip usa ka panimalay nga angay atimanon, limpyo ug malinawon. Ato aning balay, dili ni akua, di ni iyaka, ato aning tanan, ampingan nato ang atong dakbayan, ang pinalangga natong Davao City. Kitang mga Dabawenyo, kita ang kusog ug pundasyon sa atong pinalanggang syudad. Layo na ta og naaptan apan mas daghan patag kadaugan na makabot basta kita magtinabangay ug magpabiling disiplinado. Sa kinatibukan na himong malampuson, malinawon og bibo ang gipahigayong Parada Dabawenyo nga kalabot sa pagsaulog sa ka-89th araw ng Davao. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Bisan pa sa kainit sa adlaw, miba na agihapon ang kalipay ug kadasig sa libuan ka Dabawenyos nga mitambong og misaksi sa Parada Dabawenyo isip kabahin sa selebrasyon sa Araw ng Davao. Mitambong og nakig-ambit sa maong kalihukan ang mga opisyal sa syudad, lakip ng mga konsehal sa Davao ug ang mga bag-uhay lang ang ikoronahan nga mga mutya ng Davao 2026. Mabuhay ug malayaw! Grabe! Happy kayo ko sa kong experience so far, seeing so much Dabawenyos celebrating sa ato ang araw karon, and I can see na happy kayo sila nga magselebrar sa atong araw ng Davao 2026. It's my first time celebrating araw ng Davao, especially this parada, and I'm very excited and happy na naka-attend jud ko, labi na nakita na ko ang iba't ibang mga tao coming from different organizations. Kay Araw ng Davao is more than just a celebration, Jod. It is a celebration of who we are as Dabawenyos. So unta, daghan pag mutangkilik sa ato ang syudad. It was so good to spend Araw ng Davao here at the parade. This is also my first time, and I'm so happy to spend it with all the Dabawenyos, seeing everyone's face light up as we were saying hi to each other. It really, the embracing community is really wonderful here. Ako kay pasalamat na ako na na-experience na ako ni every year nag-attend ko og parada, pero this is the first time na kami na po ang naasa float, and happy kay ko na makita ang Dabawenyos na proud kay representar ilahang organization, ilahang barangay, ug daghang salamat sa pagsuporta sa ato ang dakbayan sa Davao. It's so much fun. I can feel the warmth from every Davaoenyo. Medyo nakapoy may sige wave, pero worth it kaayo kay ang smile sa mga bata, sa mga tao. It's so fulfilling and it's so happy. I'm so proud to say I'm a Davaoenya. Mukabat sa kapin 35,000 ka mga partisipante ang miapil sa maong parada, nga gilangkuban sa 407 ka contingents ug 50 ka marching bands. Kauban usab niini ang mga representante sa pribadong sektor ug mga personay sa seguridad. Gipakita sa maong parada ang ligon nga espiritu sa panagiusa, kultura ug pagpasidungog sa katawhan sa Davao. Just to experience lang different kanang mag-appeal sa parade, like for the different culture sa tribes or sa other corporations, and support na po sa amuang as a BPO. Happy 89th Araw ng Davao! Madayaw, Davao! Para sa Madayaw, Davao, ako si Lawrence Gloria.
Napuno sa musika, kasadya ug panagiusa mga Davaoenyo ato sa konsyerto Davaoenyo kang ipagayon isip kabahin sa selebrasyon sa Araw ng Davao. Gipasiugdahan sa City Government of Davao ang maong konsyerto aron hatagan ug intablado ang mga sikat nga artista ug labaw na gyud ang mga lokal nga mga talento sa syudad sama na lamang sa mga nagkampiyon sa sayaw ug kanta Davaoenyo. Mas nahimong espesyal ang gabi uban sa performances sa mga guest artists nga sila Emil Sol ug Earl Agustin uban ni Bayani Agbayani nga naghatag og tugang kasadya sa entablado. Mitambong usap ang cast sa TV series nga My Husband is a Mafia Boss. Nagip na si Joseph Marco ug ban pang mga vivo artists nga lalong nakapadani sa mga fans nga nanambong. I close my eyes and the flashback starts and standing there. So fun to be here. Grabe yung suporta ng mga tao. Grabe yung pag-welcome nila sa amin. Kaya naman, sana makabalik ulit kami dito. Yes, and sana support sa lahat mga Davaoenyo, sana supportan niyo po ang My Husband is a Mafia Boss. This April 11 na po yan, of course, only on Viva One. Thank you! Sumala sa mga organizers ang konsyerto Davaoenyo usa ka paagi sa pagpasidungog sa talento sa mga lokal ug sa pagpalig-on sa identidad sa kultura sa Dakbayan. Grabe, lingaw kayo! And then, thank you kayo, Government of Davao, City Government of Davao sa dili makalimtan nga event for today. Nakapapicture jud ko sa duha ka mga gwapa kay na mga artista kay Joseph Marco na lang jud wala. Sa kinatibuk-an na himong hapsay ug malinawon ang selebrasyon sa usa ka bulan nga Araw ng Davao pinaagi sa hugot ka seguridad nga ginapatuman sa lokal nga paggamhanan sulod sa usa ka buwan. Para sa Mateo Davao, ako si Simon Amarsolo. Davaoenyos at ang isa pagbalik sa Madayaw, Davao. 15 ka mga friends rescued, nakadawat og package assistance ilawom sa Eclip. Ikaduhang special job fair alang sa Special Employment Program sa mga senior citizen o PWD, nagmalampuson. Davao City nakadaog og gawad serbisyong mahusay award. Ramadan Basketball League 2026 giablihan na. Nagpadayon ang Barangayan Caravan sa Dakbayan sa Davao sa paghatag og libreng serbisyo ngadto sa mga komunidad. Kung unsang barangay ang ilang gibisita atong sayron unya. Kini ug uban pang mga balita ug impormasyon sa pagbalik sa Madayaw, Davao. Madayaw, Davao! Mga ate ug kuya, kabalo ba mo? Adunay ordinansa ang City Government of Davao nga i-encourage ang mga Davaoenyos to help and support the campaign of the city to combat terrorism. Mao kini ang culture of security. May nakita, dapat magsalita. Unsa ba ang 4 acts of the culture of security? Volunteer. Voluntaryo mo pailawom sa mga inspeksyon sa mga lugar, sama sa mga checkpoints, entrance sa mga establishments, o sa mga venues sa mga selebrasyon o events aron masiguro nga walay nagabitbit o mga ginadiling mga butang sama sa IED, armas, hinagiban, droga ug uban pa. Report. Kung ikaw makabantay og mga kadudahang kalihukan sa usa ka individual o grupo lakip na mga unattended baggage, i-report dayon kini sa pinakaduol nga awtoridad o tawag sa 911. I-report ang mga individual o grupo nga nagapang-recruit para manggubot o gapang-recruit para moapil sa mga teroristang grupo sama sa NPA, ISIS-inspired, lakip niini ang Abu Sayyaf, BIFF ug uban pa. Remind, kanunay nga ipahinumdum sa mga higala ug pamilya ang tanang security, safety ug health regulations dinhi sa Davao City. Participate. Ginaauhag ang tanan nga kanunayon ang aktibong suporta sa pagpatuman sa tanang security measures sa eskwelahan, simbahan, komunidad, ingon man sa opisina o trabahoan.
May nakita, dapat magsalita. Kitang tanan adunay responsibilidad ug angay nga mag-igmat sa tanang oras ug panahon. Hinumdumi ang 4 acts of the culture of security: volunteer, report, remind, and participate. 0908-818-4444 Bata, usaba ka kabiktima sa pagpangabuso o pagpangulata. Ate, kuya, duna ba mo'y kaila nga pinasagdan nga mga bata? I-report tayon kini aron maaksyonan pagpangabuso atong batukan, katungod sa mga bata atong protektahan. Kini nga mga numero atong tawagan: 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4, 0908-818-4444. Nakadawat og package assistance ubo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ang 15 ka mga friends rescued diin gipangunahan kini sa City Government of Davao. Ang dugang detalye sa report ni Potpot Maranyon. 15 ka mga friends rescued kon FRs ang nakadawat og package assistance ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Din kini gipangunahan sa City Government of Davao kauban ng Department of Local Interior and Local Government Unit kon DILG. Nakadawat og 15,000 pesos og financial literacy training ang mga FRs aron masuportahan ang ilang pagbangon o pagpaayo sa ilang kaugmaon alang sa ilang kaugalingon ug pamilya. Butang nga ilang gipasalamatan. Matod pa sa usa sa mga FR, dakong tabang ang maong ayuda ilabi na sa ilang pamilya. Salamat ko sa nagkuhan ng mayor nga natagaan yung taon may kidako kay ni katabang sa mga sa napo ko'y kuhan kaning sinagop 2 ka buok mga lumad na. Mao ni nako ni kay katabang sa mga magpasalamat ko nga. Sa mga aktibidad nagpadalisab sa iyang mensahe si Mayor Sebastian Baste Duterte din kini gipaabot ni Davao City Administrator Attorney Francis Mark Layog. To our friends rescued, sir, we urge you to fully embrace the opportunities and responsibilities this new chapter entails. May these resources be instruments of productivity leading to a future of lasting prosperity for you and your families. Naghinaot kami nga kining inyong nadawat, makatabang kaninyo sa pagkabot ug hapsay ug malambuon nga kaugmaon alang kaninyo o sa inyong tagsa-tagsang mga kapamilya. Dugang paniya nga naglaom ang lokal nga panggamhanan nga ang maong tabang makatabang sa mga benepisyaryo sa pagkabot ug malinawon ug malambuong kaugmaon. Sumala pa ni DILG Davao City Director Mika Chan Magtulis na bisan pa man dili ingon ana kadako ang hinabang, kini nagpasabot og oportunidad, pagsalig ug pagbag-ong sinugdanan sa ilang kinabuhi. Kini nga hinabang usa ka timaan nga ang gobyerno anda mo tabang kaninyo sa pagsugod, pag-usab ug sa paglig-on sa inyong pamilya ug kaugmaon. Padayon karon ang lokal nga panggamhanan sa Davao sa pagpalig-on sa peace process ug post-conflict reforms aron masiguro nga kini magpabiling inklusibo ug mapuslanon alang sa tanang Davaoenyo padulong sa malungtarong kalinaw ug kalambuan sa komunidad. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Gidagsa sa mga estudyante ang one-stop shop job fair alang sa senior high school graduates nga gipahigayon sa Dakbayan sa Davao. Aniya ang dugang detalye. Gipahigayon sa Davao City ang one-stop shop job fair alang sa mga first-time job seekers sa syudad, particular na sa mga senior high school graduate nga gikan sa Carlos P. Garcia Senior High School Technical Vocational Livelihood kon TVL program. Katambayayong sa maong kalihukan ang DepEd Davao, Peso Davao, DOLE, PSA, NBI ug uban pang mga ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Luckily, the CP Garcia na Senior High School is chosen as among those schools in the country
to undergo this one-stop shop because this is a great opportunity for them to start thinking about. Kasi ang exits naman natin for the senior high school is tertiary education, middle skills development, and job opportunity. So ito yung 3 exits na inaasahan natin sa mga graduates ng grade 12. So eventually, we need partners and we need this caravan para sa ating mga estudyante na mag-finish ng grade 12 ngayong March 30 and 31. Gawa sa hiring activities, naka-avail usab ang mga estudyante sa nagkadiang employment requirements sama sa teen registration, NBI clearance, police clearance, barangay clearance ug medical certificate. Naghatag usab og serbisyo ang mga partner agencies lakip ang National Bureau of Investigation, PhilHealth, ESA, BIR, Civil Service Commission ug DOLE aron matabangan ang graduating students sa pagkumpleto sa ilang mga dokumento. Samtang sa kapin 100 ka mga aplikante nga miapil, 43 ang na-hired on the spot. Lakip ni ini si Jumong nga na-hired on the spot sa usa ka mall sa Dakbayan. Ako preparasyon lang is kaon og daghan na and sakto nga tulog and wala ang mga negative thoughts and think positive and just focusing sa imong contribute in mga skills, interests and dapat suit sa imong job nga imong applyan na ma'am. Para sa Maliw Davao, ako si Lawrence Igloria. Ikaduhang special job fair alang sa Special Employment Program sa mga senior citizen o PWD nagmalampuson. Aniya ang report. Malampusong gipahigayon ang ikaduhang special job fair alang sa senior citizens o persons with disability sa deaf o hard of hearing ubo sa Special Employment Program sa lokal nga panggamahanan sa Davao. Katambayayong sa lokal nga panggamahanan ang opisina sa Peso Davao, City Social Welfare and Development Office, Persons with Disability Office ug ang opisina ni Councilor Attorney Justado Mahipos. Naipipila no na naglinya kay gusto gid nila mobalik na og work kay na board na daw sila sa ilang balay. So ni ana mi na nay kanang tagaan na tog chance ang atong ubang mga senior. So ningon sila sige ma maghulat lang sila sa ilang chance na maka-reapply, especially sa katong mga senior nato na okay kay ilang performance. So daghan pud ang gipang-recommend sa atong mga partner na mga stores na kadto si nanay or si tatay gusto nila pabalikon kay mga kugihan lagi daw kaayo. Mas kugihan pa daw sa atong mga kanang mga dili senior. So maka-happy pod kay ang ilang feedback baka nang happy kay sila. Ubo sa datos, 80 ka senior citizens ang nadawat para sa ikatulong batch sa mga establishmento sama sa McDonald's o Jollibee Foods Corporation. Samtang 21 ka PWD sa deaf o hard of hearing ang nadawat alang sa ikaduhang batch ubo sa Jollibee Foods Corporation. Kani siya sa McDonald's na namin sa ika-third batch. Magsugod ang among third batch karong April 16. So currently, second batch na mi. So ang among target na i-hire per batch is nasa 36. Pero naaman mi upcoming na opening na store somewhere in Toril. So madungagan na instead na 36, 38 na pod starting third batch. Tapos ang among sistema ma'am, kung maabot sila og 38 na kabuok for third batch, amo agyapon silang i-cater ang applicant. Pero mo lang silang i-inform na okay lang ba sa ilaha nga 4th batch na or 5th batch na kung makahulat sila. Para sa Maliw Davao, ako si Lawrence Igloria. Davao City nakadawat og gawad serbisyong mahusay award ato sa gipahigayon nga seremonya sa ika-75th nga anibersaryo sa Department of Social Welfare and Development Office 11. Dugang detalye sayro nato sa report ni Potpot. Gidayeg ang Davao City isip regional winner tungod sa mga programa ni ini alang sa sektor sa kabatanunan ug mga katiguangan atol sa gipahigayon nga seremonya sa ika-75th nga anibersaryo sa Department of Social Welfare and Development Region 11. Ang pasidungog nga panata ko sa bayan gawad serbisyong mahusay na sakmit tungod sa epektibo ug maayong implementasyon sa mga programa sama sa pagmugna sa Kian Gabriel Hotline alang sa mga bata nga nakasinati og pagpangabuso ug annual financial subsidy alang sa mga senior citizen ug ang 100,000 pesos nga ginahatag sa syudad alang sa mga centenarians. Ang maong pasidungog gidawat ni Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II ug CSWDO Department Head Julie Dayaday. Sumala pa ni Dayaday nga ang maong pasidungog usa lamang kapamatuod nga wala nagaundang ang lokal nga panggamhanan sa pagbuhat ug pagmugna og mga programa nga makapaayo sa mga Davaoenyo. It is not about CSWDO but it is about the city government of Davao. Ang impact ani is makita gyud
nga ang Davao City wala lang gyud naghunong sa pagpangita og mga pamaagi kung unsay makaayo sa atong mga constituents diri sa Davao City. Ang gawad serbisyong mahusay ginahatag sa mga LGU nga nakakabot sa pinakataas nga rating sa pagpatuman sa maayong practice, pagsunod sa mga balaod sa social welfare, hustong pagsumite sa mga social protection development reports ug pag-apil sa social welfare and development indicator programs sa ilang annual investment plan. Pinaagi ni ini nagtinguha ang buhatan sa padayon nga pagpauswag sa kalidad sa serbisyo sa social welfare ug madasig ang ubang LGU sa pagpatuman sa maayong programa aron mapataas ang kalidad sa kinabuhi sa katawhan. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao. Mga importanteng pahinumdum bahin sa pedestrian lanes o pedestrian crossing sa dakbayan. Sa pedestrian lane o pedestrian crossing, kinahanglang mo preno ug muhunong ang mga sakyanan alang sa si bisan kinsang motabok, ilabi na ang mga bata, estudyante, senior citizens ug mga persons with disability. Ang driver nga madakpan tungod sa wala pagrespeto sa pedestrian lane, makamulta og dili moubos sa 200 pesos tungod sa violation of pedestrian crossing rules. O posibleng dili marinyo ang rehistro sa sakyanan. Alang sa mga manabukay, kinahanglan nga alerto ug magmabidantayon sa dalan sama sa paglikay sa paggamit og cellphone o di baka mga gadgets kung motabok. Hulata nga muhunong ang sakyanan una motabok. Importante sab nga motabok sa mga saktong tabukanan gamit ang pedestrian lanes o overpass. Ug sa mga sakyanan nga maabtan og stop sign sa intersection o traffic light, bawal muhunong sa pedestrian lane. Kinahanglan nga wala nakatamak ang ligid sa pintura sa pedestrian lane. Ang driver nga makasupak niini dunay multa nga 500 pesos tungod sa disobedience to official traffic road or pavement markings. Pwede sab nga maapektuhan ang pag-renew sa rehistro sa sakyanan. Samtang kung ang driver hapit makadisgrasya og manabukay sa pedestrian lane, pwede kining i-charge og reckless driving nga dunay multa nga di moubos sa 1,500 pesos. Pahinumdum sa mga motorista ug sa mga manabukay o mga pedestrian. Sundo nato ang mga traffic signs ug balaod trapiko arong malikay sa disgrasya. Ang disiplinadong Davaoenyo mutuman sa balaod trapiko. Gihinomdom sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang ika-23 nga tuig sa nahitabong pagpamomba sa Wharf ning Dakbayan. Aniya ang dugang nga detalye. Gipanguluhan sa lokal nga panggamhanan sa Davao ang paghinumdum sa ika-23 nga tuig sa nahitabong pagpamomba sa Wharf kaniadtong tuig 2003. Usa ka humubo nga pag-ampo ang gihalad ni Father Manuel Bong Gonzaga uban sa presensya sa mga biktima o ilang mga pamilya. Gitambungan ang maong programa ni Councilor Enzo Villaferte nga mibasa usab sa mensahe ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. To the bereaved families, may you find solace in knowing that your loved ones are now in a better place and that their memory endures within each one of us. For all whose lives have been deeply affected by this tragedy, may you continue to find the strength to keep moving forward, guided by faith, hope, and compassion. Naghatag usab ang lokal nga panggamhanan og food ug cash assistance ngadto sa mga biktima ug ilang mga pamilya isip timaan sa padayon nga suporta alang kanila. Gipadayag ni Corazon Quirol, usa ka survivor, sa iyang dakong pasalamat sa City Government of Davao sa padayong paghatag og suporta kaniya labi na sa pagpaskwela sa iyang mga anak. Daghan kay tabang ang labi na sa mga Duterte family. Akong mga anak tulo ka bo kay pa-eskwela nila hantod tanto nakahuman-human jud sila. Nya kami na po mi mga taga-tuig na mo mi hatag sa mga gift check. Wala mi nila nalimtan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Gloria.
Nagpadayon ang Barangayan Caravan sa Dakbayan sa Davao sa paghatag og libreng serbisyo ngadto sa komunidad. Gani baguhay lang gibisita ang Barangay Mulig, Barangay Tomas Monteverde sa Agdao ug Barangay Matina Pangi. Ania ang dugang detalye. Kabalo ba mo nga anay programa ang lokal nga panggamahanan sa Davao nga nagadala og nagkadiiyang serbisyo direkta sa mga barangay sa syudad. Mao kini ang Barangayan Caravan. Sulod sa usa ka tuig, ubay-ubay na sab ang nahatagan og serbisyo niini. Lakip sa mga libreng serbisyo ang medical ug dental check-up, libreng tambal, konsulta, pagproseso sa mga dokumento, ug uban pang social services nga gitanyag sa nagkadaiyang departamento sa syudad. Gani daghang residente ang mitambong aron makapahimulo sa mga serbisyo sama sa Barangay Mulig Turil, diin makita ang taas nga partisipasyon sa mga katawhan nga nagpasalamat sa inisyatiba sa Dakbayan. Kana mao gyud akong pasalamatan ni Mayor Basti Duterte sa atong mayor, atong hanangdang mayor. Tungod nga kanang ang mga departamento sa siyudad, kidala din sa barangay. So daghan ang mga tao nga imbes mo ato pa sa siyudad, diri na lang. Kaya na naman din kidala man sa City Government of Davao ang mga departamento para magservisyo sa katawhan. Sama sa naunang barangay, gipahimuson usab sa mga residente sa Barangay Tomas Monteverde sa Agdao ang libreng serbisyo sama sa health services, pagproseso sa ilang mga dokumento ug uban pang social services. Nakita ang aktibong partisipasyon sa komunidad nga nagpakita sa ilang suporta sa maong programa. Kayong salamat labi na sa atong kuan syudad sa Davao sa paghatag yun o kuan karaban. Dako kayong tabang sa katawhan sa Barangay Tomas Monteverde. Sa mo ang araw ng Barangay Tomas Monteverde, ika-kuan 36 katuig. So daghang kayong salamat lamay gyud labi na sa atong Mayor Basti Duterte, daghang kayong salamat Mayor. Samtang gidagsa usab sa mga residente sa Barangay Matina Pangi ang pagpahimulo sa mga libreng serbisyo nga hatod sa City Government of Davao. Gani usa si Brian Joey Ocon sa nalipay sa pagbisita sa Barangayan Caravan. Nagpasalamat mi sa City Government of Davao na nabot diri sa among barangay. Labaw na karon nga taas kay ang gasolina, lisod na kay travel. Nagpasalamat jud mi kay daghan kay mga benepisyo nga among dawat. Padayon nga mulibot ang Barangayan Caravan sa ubang barangay sa Davao City aron mas daghan pang Davaoenyo ang matabangan pinaagi sa libre ug accessible nga serbisyo sa gobyerno. Para sa Madiyo Davao, ako si Lawrence Gloria. City Cooperative and Development Office padayon nga naghatag og mga livelihood training alang sa mga miyembro sa mga kooperatiba isip dungag panginabuhian. Ang detalye pinaagi ni Potpot Maranyon. Subay sa padayong pagpaningkamot sa lokal nga panggamahanan nga mahatagan og hustong panginabuhian ng mga Davaoenyo, padayon karon ang City Cooperative and Development Office sa ilang ginapahigayon nga mga skills training ilawom sa ilang livelihood program. Milabayng adlaw 21 ka mga partisipante ang napailawom sa basic perfume making nga gipahigayon sa Magnegosyo Taday LTC Building kanahimutang sa Barangay 76A. Sagad sa mga misalmot dinhi mga miyembro sa kooperatiba gikan sa Poblacion District. Usa sa mga nakabenepisyo sa maong training si Shirley Padilla gikan sa Barangay 76A Bukana. Usa ka retiree sa Shirley ug mapasalamaton kini nga adunay samang programa ang LGU nga makatabang alang niya. Nalipay ko nga naay mga ing-ani nga mga seminar, livelihood seminar na ginapahimo ang city government, especially kaning magnegosyo taday kay para matabangan jud ang kada usa, no, labi na sa mga retirees nami from CSWDO cooperative. So makahimo mi og kanang mga plano nga pwede namo ihimuon as negosyo sa amoa, no, sa among barangay, sa among community o diya sa among mga purok o sa among church kung asa mi nabilong. Plano sab ni Shirley nga i-share ang iyang nakatunan sa mga seminar sa iyang mga kaila aron magamit sab kini sa ubang gustong magnegosyo niini. Pwede may magplan o kanang negosyo nga ing-ana kay naa namin ni guide. Naa nami seminar o naa nami certificate na maingon namo makabalo nami.
mohimo ana kay naa na may na demonstrate yun siya kung unsaon paghimo sa parfum or perfume. Sumala pa ni CCDO Cooperative Livelihood Training Center Head Maria Edna Haspe nga mao kini ang unang schedule karong tuiga alang sa CCDO funded training alang sa kooperatiba sa 11 ka mga distrito sa Dakbayan. Din mismo ang ilang mga district offices ang namili sa mga partisipante. Ang among mga funded skills training, amo nang gibahin-bahin sa atong 11 political district. So ang karon poblasyon ang nakakuha sa ato ang perfume making. So sila ang nag-select or nag-identify sa mga participants nato for today. Dungag sa skills training, andam nga maghatag usab og pinansyal nga tabang ang CCDO alang sa mga kooperatiba nga himuon kini nga ilang negosyo. Sumala pa ni Haspe nga ang maong tabang ginahatag isip startup capital nga mahimong bayaran matag bulan ug matag quarter. Apil usab sa programa usa ka oras nga financial literacy training nga makatabang sa mga kooperatiba sa pagdumala sa ilang negosyo sa umaabot. Nakita man gud nato for how many years patong uban nga gusto mo negosyo ko usahay kulangan og kapital. So ang city government nihatag og kapital in form of loan. So naatay 10 to 20,000 for startup capital. Then kung okay na ang ilang negosyo, after 1 year nga fully paid sila, pwede sila makareloan into 30,000 to 50,000 as additional capital. Samtang magpadayon ang CCDO sa paghatag sa lain-laing training, dili lamang alang sa mga miyembro sa kooperatiba, apil usab sa mga residente sa Davao City nga gustong magpahimulos sa skills training. Apil sa ilang ginahatag ang candle making, home care product preparation, bread and pastry, fuzzy wire flower making, digital printing, dressmaking ug rag making. Alang sa mga interesado, mamahimong mag-email sa coop@davocity.gov.ph o citycooperative.davao@yahoo.com o mobisita sa buhatan sa CCDO sa City Hall Annex o sa Magnegosyo Taday Training Center nga nahimutang sa SIR Matina, Potpot Maranyon, Madayao, Davao. Ramadan Basketball League 2026 giablihan na. Davaoenos, atong sayron ang nahitabo sa opening ceremony, ingon man ang highlight sa first match game ni ini. Pinaagi sa report ni Simon Abarsolo. Opisyal nga gisugdan sa lokal nga paggamhanan ang Ramadan Basketball League 2026. Ganoon na temang Battle of Tribes sa Davao City Recreation Center kon Almendras Gym. Gipasiugdahan kini sa City Mayor's Office pinaagi sa inisyatiba sa Davao City Muslim Affairs Office isip kabahin sa pagpasidungog sa kultura ug pagtuo sa Muslim community ato sa bulan sa Ramadan. True basketball. Diba? Kaysa sa kanang ordinary na nag-apply siya. Ikaw na skill and then require sa company na nangitang player ka ron. Sunod na ako mag-company, public player. So another stage lang sa ako na nagtula o basketball. Kung ano naman ang buka, kailangan natin na mag-realize. Sign kasi again, hindi para sa talan ang professional basketball. Pero, kung sa basketball, at ang opportunity na mas-secure ang ato na kami natin. Diba? Para sa atong pamilya, para sa atong kaugalingan. Anaa sa 11 ka mga teams ang magtigi sa kampiyonato. Nakita niini ang 7 ka mga bangsa sama sa Maranao, Cagayan, Iranon, Maguindanao, Sama, Tausug, Madrasa Comprehensive Development, RMT, Balik Islam ug uban pa. And also let us remember where this Ramadan Basketball League started. This Ramadan Basketball League started when our former President Rodrigo Roa Duterte, actually before this is known as the Duterte Basketball League Ramadan Cup, no? And right now, evolved na siya ito Ramadan Basketball
Mulong tadamong liga hangtod Abril 12 nituig 2026 diid ang makadaog sa liga makadawat og 60,000 pesos samtang 40,000 pesos alang sa first runner-up ug 30,000 pesos alang sa second runner-up. Dugang paniya gitakda ang mga duwang huban sa Ramadan aron hatagan og higayon ang mga partisipante nga makapokus sa ilang relihiyon ato sa balaang bulan samtang napadayon gihapon ang kalihukan sa mga komunidad. Kanigyon is reminder sa everyone na kaning dagantag mga programa pwede magpabuhat, dagantag mga sports na pwedeng mabuhat. Gina-encourage nato ang tanan na mag-focus sa sports, sa religious. Kaya nga dili nato to mga future generation sa youth kay dili ginaiwasan nato sila sa drugs. Mga ginato ang ginaano karon na we promote sports but not drugs kay ang drugs makadaot sa kinabuhi. Ang sports will inspire you to become a good person, to become disciplined person and to have a good future in life. Gibutyag sa maong buhatan nga libre ang pagsulod sa publiko ug giawhag ang tanan nga mosaksi o mosuporta sa maong kalihukan. Para sa Madayaw Davao, ako si Simon Avarsolo. Ugmaw kadto ang naglangkob sa Madayaw Davao karong adlaw at ang kanunay ang mga balita ug impormasyon matag semana live via Facebook page, YouTube ug TikTok account sa Madayaw Davao. Be updated sa tanang mga mahinungdanong impormasyon gikan sa City Government of Davao. I-follow ang Facebook page sa Madayaw Davao ingon man paminaw sa 87.5 Davao City Disaster Radio. Hangtod sunod higayon, ako si Mutyanang Davao 2024 Hannah Mange Picsho para sa Madayaw Davao. Balud sa kabag-uhan, miagay ay sa dakbayan. Padulong sa kauswagan, alang sa tanan. Magpadayon sa taob, magpadayon sa hunas. Sa balud sa panaghiu, sa walay sulog nga makabanlas. Midagay-day sa kahayag, ang balud sa mga gasa. Dawaton ta og isabwag sa matag usa. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw, madayaw Davao. Madayaw, madayaw Davao. Kagutom katalagman kalisod batukan. Amo mahon edukasyon kalinaw kinaiyahan. Negosyo turismo, trabaho magmalahot tayo. Ekonomiya agrikultura, Infrastruktura palambuon. sa kauswagan walay dabawenyo nga mabiyaan. Magkahiusa ta alang sa progresibong dakbayon. Madayaw, madayaw